At so ayan, hi guys! Welcome back to channel natin at eto na si Spoiler Chapter 1096. Pero ayan, ay bago nga tayo magsimula, batiin ko lang ng mabilis yung mga nakalaro ko ng basketball nung sa nakaraan. Etong si John Paul Rambuyong, si Hendrik Bes at saka si Raymond Llaneta. Ayan, nice game guys, maraming salamat sa inyo. So magandang kalaro ng mga yan. At so yan lang naman at huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so dito ngayon ulit magsisimula balik sa may God Valley dahil dito ay makikita na etong sila Ivan at etong si Kuma nagpaplano na sila para tumakas diyan sa may God Valley. Pero kasabay ng pagtakas nila diyan sa may God Valley ay balak din nilang kunin pati yung mga papremyo diyan sa gaganapin na Human Hunt Tournament, which is eto na nga mga Devil Fruits. So ang balak gawin nga dito ng dalawa, etong si Ivan saka si Kuma, ay kunin nga etong mga Devil Fruits tapos kainin na rin nila yan, gamitin na nila. But then ay pagkatapos nga dito sa side ni Kuma at saka nga ni Ivan ay talo naman dito yan sa grupo ni Rax D. Sebek dahil may kita na nga dito yung pagdating ng Rax Pirate dyan na sa isla ng God Valley. Pero sa kabilang banda ay may kita na etong si Garp ay pinapunta na nga rin siya dyan sa may isla ng God Valley. So akala ko dati etong si Garp parang kusa siyang pumunta dyan sa may isla ng God Valley nung malaman niya na papunta na nga rin dyan etong Rax Pirate, pero parang di yata ganun, parang inutusan etong si Garp na pumunta nga dyan sa may God Valley. But anyways ay maliban pa nga dyan ay may kita rin dito sa grupo ng Rax Pirate natin nakabilang pala dyan etong si Elder na yon ng Amazon Lily. So ganyan lang pala etong si Elder natin, pero medyo big time pala yan, kabilang siya dito sa grupo ni Rax D7. But then ay pagkatapos nga dito sa arrival na ng mga Rax Pirate dyan sa God Valley ay balik nga dito yan sa may Human Hunt Tournament. Dahil dito nga sa Human Hunt Tournament yung kasama sa mga prizes dyan ay etong Devil Fruit ni Kaido at pati na rin etong Devil Fruit nga ni Kuma. At so dito ibig sabihin malinaw na pinapakita na sa pagpunta ng Rax Pirate dyan sa may God Valley ay wala pang ang nakakain na Devil Fruit. Etong si Kaido normal pa lang siya dyan. But then ay pagkatapos nga i-reveal etong mga prizes dyan sa may Human Hunt Tournament ay dito naman sa kabilang banda ay biglang labas na nga dyan etong si Big Mom at kinonfront niya ngayon etong si Ivan. Bakit? Kasi nga sa time na to etong si Ivan hawak-hawak niya na pala etong Devil Fruit ni Kaido. So si Ivan pala ibig sabihin yung unang nakakuha dyan. But then ay dito na nga kinuha ni Big Mom ngayon etong Devil Fruit dyan sa kamay ni Ivan. So hindi pa naman malinaw na sinasabi rito kung paano bitbitin kasi ni Ivan etong Devil Fruit. So not sure kung nakalagay ba yan sa may treasure chest o talagang bare lang na hawak yan ni Ivan. So baka etong si Big Mom nakita niya na may hawak-hawak lang na treasure chest etong si Ivan tapos kinuha niya lang itong treasure chest na to. So parang not knowingly na may laman niya na Devil Fruit ganyan. So siguro medyo nagulat lang dyan etong si Big Mom na yung laman pala ng treasure chest na yun ay etong Devil Fruit. But anyways ay kung ano man yan basta nakuha o kinuha ni Big Mom etong Devil Fruit dyan sa kamay ni Ivan. Pero dito sa kabilang banda etong Devil Fruit ni Kuma ay nagawa niya namang kainin yan. Pero dito niya na rin nakita na encounter etong si Saturn ngayon. So mukhang eto yata yung unang pagtatagpo ni Kuma at saka nga ni Saturn. Pero pagkatapos niyan ay dito sa kabilang banda makikita na nga rin pati etong grupo ngayon ni Goldie Roger. At dito ay makikita nga raw na dala-dala pa o hawak-hawak pa ni Roger etong straw hat na to. So ang dagdag rito ay hindi raw nakita ng buo kung ano talaga yung nangyari dyan sa may God Valley o yung insidente ba na nangyari dyan. Ang ipinakita lang sa chapter na to ay yung pagpunta o pagdating ng iba't ibang grupo dyan na sa God Valley. So siguro sa mga susunod na chapter ay ayan, baka dyan ay ipakita ni Oda yung talagang insidente na nangyari dyan sa may God Valley kung paano naglaban-laban itong mga to.
But then, ay pagkatapos nga niyan ay balik dito kay Ivan at saka nga kay Kuma at pati na rin dito kay Ginny dahil nagawa ngang makatakas ng tatlo na to dyan sa may God Valley at napunta sila doon na sa may Sorbet Kingdom ngayon. Pero ayan ay bago nga tayo matapos ay balikan muna natin itong pagdating ng Rox Pirate dyan na sa may God Valley. So di ba nga dito ay yun sa pagdating na ng Rox Pirate dyan sa may God Valley ay nandiyan na sa may God Valley etong si Figureland. So baka nga possible pwedeng mangyari na yung sinasabing theory na baka etong si Figureland talaga yung nakasugat dito kay Whitebeard. Kasi nga diba may hiwa etong si Whitebeard dyan sa may dibdib niya at hanggang ngayon ay tanong kung sino nga yung naka-damage sa kanya o yung naka-injured sa kanya. So baka dito sa may God Valley incident nakuha nga yan ni Whitebeard. Kasi nga parang medyo nanggugulo na dito itong Rox Pirate since na eto si Big Mom nga nakita na kinuha niya na yung treasure dun nga kay Ivan. So possible nga yan na yung sa pagdating nga dyan ng mga Rox Pirate nanggugulo na yan at etong si Figureland nakita na ngayon itong sila Whitebeard at naglaban-laban ngayon yung mga yan. Pero ayan ay hindi pa naman confirm nga guys kung etong si Figureland nga yung nakasugat dyan kay Whitebeard. Ano pa lang yan yung mga kumakalat na theory ganyan. Pero yun pala, ang dagdag pa ng ligaw natin dito na sa chapter na to ay hindi pa rin pinapakita etong si Rox D7. So ibig sabihin hindi pa rin alam kung ano yung itsura ng lalaki na yan. Ang ipinapakita lang dito etong si Kaido at saka pati yung mga ibang miyembro ng Rox Pirate ganyan. But anyway, sa pagkatapos nyan is yan guys, so hanggang dito lang muna etong chapter na to, itong spoiler natin. Pero ayan, kung meron kayong mga ibang comment o reaction pagdating nga sa video na to o sa spoiler na to ay pa-comment lang dyan sa baba. At kung hindi nyo pa napapanood yung video natin patungkol sa kung bakit etong si Gold Roger at saka etong si Garp ay niligtas yung mga Celestial Dragon sa kamay ng grupo nito ng Rox Pirate ay pwede nyo i-check yan. Yung link nyan ay iiwan ko lang din dyan sa may comment section. So medyo malapit-lapit yung idea o yung theory din na yun. So baka matripan nyo at magkaroon kayo ng idea kung bakit nga etong si Garp saka si Gold Roger niligtas o protektahan yung mga salbahing Celestial Dragons na yan. At yun pala, huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like at paki-follow na rin guys itong si Facebook page natin. Ayan. So dito ko nga po ilalagay din yung ibang mga anime manga series na trip ninyo. So dyan ko nga po ilalagay sila One Punch Man, si Jujutsu Kaisen, si Hunter x Hunter at saka yung ibang mga anime request nyo pa. So meron naman tayong second channel. Nandiyan din yung link na sa description. Kaya nakalimutan ko na, pasensya na guys. Pero ayan, yung link na to nandiyan lang sa may comment section at saka nasa may description. So ayan, paki-check na lang yan guys sila at paki-follow na nga lang din yan guys. So ayan nga, ay maraming salamat sa panood dito kay One Piece natin. So abang-abang lang para nga sa susunod na full chapter naman ito o sa full spoiler niyan. So yun lang naman, sa lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.